Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa loob natin. Madalas nating naririnig sa mga balita, ang Pilipinas daw ay papunta na sa pagiging isang high middle income na ekonomiya sa papel. Mukhang tagumpay ito. Ibig sabihin ay magkakaroon ng mas maraming pera ang bawat isa. Ngunit para sa milyon-milyon sa ating nakikipagsiksikan sa mga naghahabaang pila sa tren, naghihintay ng ilang oras para lang makauwi, o madaling araw pa lang ay nakapila na para lamang magkaroon ng pagkakataong makabili ng mas murang bigas o serbisyong medikal, ang mga opisyal na numero na ito ay hindi tumutugma sa tunay na kalagayan ng pang-araw-araw na pamumuhay. Maging ikaw man ay isang negosyante, estudyante, magsasaka o manggagawa, malamang ay nararamdaman mo ang pagod na ito habang sinasabing lumalago ang ekonomiya. Marami pa rin ang nananatiling nakalugmok sa kahirapan dahil sa kakulangan ng marangal na trabaho at patuloy na tumataas ang presyo ng mga pangunahing pangangailangan. Napakarami pa ring bata ang nagugutom. Kahit ang mga nagsisikap kumita ng marangal ay nahihirapan sa tumataas na gastusin. Palyadong serbisyo, kawalan ng katiyakan sa pabahay at patuloy na pangamba kung ano ang idudulot ng kinabukasan. Ang bigat ng pasanin na ito ang nagtulak sa mahigit 10 milyong Pilipino na magtrabaho sa ibang bansa at iwan ang kanilang mga pamilya. Kung idaragdag pa natin ang hapdi na dulot ng korupsyon at ang pagkakahati-hati ng lipunan, hindi na nakapagtataka kung bakit marami ang nakakaramdam na ang buhay ay tila isang walang katapusang tigil sa pag-akyat sa matarik sa daan. Ang nakatagong ugat, ang pananaw na ako muna. Madaling sisihin ng mga sistema o ang mga pinuno. Ngunit kung titingnan nating mabuti, ang ating mga hamon ay sumasalamin din sa isang bahagi ng ating likas na pagkatao. Lahat tayo ay nagnanais ng kaligtasan at katatagan. Kapag ang buhay ay nagiging mahirap at puno ng kawalan ng katiyakan, likas sa atin na pumasok tayo sa survival mode. Kumikitid ang ating pananaw. Nagsisimula tayong pahalagahan muna ang ating sarili at ang mga taong malapit sa atin. Sinasabi natin basta't ayos lang ako at ang pamilya ko, sapat na yon. Ang ganitong paraan ng pag-iisip ay nauunawaan natin, ngunit kapag ito ay naging laganap na, dahan-dahan itong hinuhubog ang lipunan. Nagbubunga ito ng kawalan ng pakialam, pagiging makasarili at ang pagtingin sa ibang naghihirap na Pilipino hindi bilang kapwa mamamayan, kundi bilang mga sagabal. Nagsisimula tayong maniwala na maaari tayong maging maayos kahit may mga kapwa tayong napag-iwanan. Ang katotohanan, tayo ay magkaugnay. Sa katunayan ng ating mga buhay nakatali sa isa't isa. Sa buong kapuluan, magkakaugnay ang ating mga buhay sa mga paraang madalas nating malimutan. Kapag nagdurusa ang mga magsasaka, apektado ang mga lungsod. Kapag sagad na sa pagod ang mga manggagawa, damay ang buong bansa. Kapag humina ang tiwala, lahat tayo ay nawawala ng ugnayan. Iisa lang ang daloy ng ating buhay. Ang paghihirap na hinahayaan nating maranasan ng iba ay kalaunang aabot din sa ating sariling pintuan. Sa kalooban nagsisimula ang tunay na pagbabago. Ang tunay na pag-unlad ay nagsisimula kapag hindi na natin tiningnan ng iba bilang sila, kundi bilang tayo o higit pa rito bilang bahagi ng sarili nating pagkatao. Ito ang tunay na diwa ng bayanihan, malasakit at pakikipagkapwa. Hindi lang ito tungkol sa pagtulong paminsan-minsan. Tungkol ito sa pagtangkap na ang bawat kilos at desisyon natin araw-araw ang siyang bumubuo sa mundong ginagalawan nating lahat. Nagsisimula ang pagbabago kapag isinabuhay natin ang mga ito. Intensyong magmalasakit, paggalang sa dignidad ng bawat tao, sino man sila o saan man sila nagmula, dahil lahat tayo ay may mahalagang papel sa buhay. Intensyong tumulong, hindi pagtalikod sa hirap na dinaranas ng iba, dahil ang matatag na komunidad ay para sa ikabubuti nating lahat. Intensyong maging responsable, pag-unawa na ang mga bagay na hinahayaan o binabaliwala natin, tulad ng pagkakalat, pagsingit sa pila o pananahimik sa mali, ay kalaunang magiging pasanin ng ating sariling mga anak. Kinabukasan na sama-samang bubuin. Kapag ang tao ay huminto sa pag-iisip ng mag-isa at nagsimulang makipag-ugnayan, may nagbabago, lumalago ang tiwala, gumagaan ang buhay, nagbabalik ang pag-asa. Ang kinabukasan ng Pilipinas ay hindi naghihintay ng isang perpektong sistema. Naghihintay ito sa atin na kilalanin na isa lang ang ating kinakahara. Kapag pinili natin ang pananagutan sa isa-isa, halil lang sa hililaman ng tinrain,
nagababuhod daya ng isang klati na bomba tagahara.